Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ah, ito po ay isang testimony po. Ano nga ba ang mga bagay na kinakatakutan ko noon, bakit ayaw ko mag-disciple? Kagaya po ng ibang leader na kabataan, takot po akong ma-reject. Takot po ako sa responsibility. Takot din po ako mag-follow up nang pwedeng i-follow up. At lagi ko pong iniisip na, Lord, hindi po ako magaling magsalita. Wala po ako masyadong sa ulo na Bible verse. Hindi ko po alam kung saan at kung papaano ako magsisimula kapag kaharap ko na ang madaming kabataan. Paano naman po kapag po mas bata ang napunta sa akin? Siguro po baka hindi siya makinig or hindi niya ako seryosohin. Or paano naman po kapag mas matanda ang napunta sa akin? Mas lalong hindi po siya makikinig kasi baka kasi po isipin nila, mas matanda ako sa'yo, mas madami akong alam sa'yo sa buhay. Kumbaga po sa kasabihan natin, pauwi ka pa lang, pabalik na ako. Alam niyo po ba yon? Madami po tayong dahilan sa Lord para hindi gawin ang mga bagay na ipinagagawa niya sa atin. Minsan din po, naiisip ko, baka kaya ko naman talagang mag-disciple. Tamad lang ako. Nung nagsisimula po kami ni PJJ na mag-outreach sa mga kabataan sa Talumpok, masaya po ako dahil busy po ako sa gawain para kay Lord. Nung nagsisimula na po kami sa discipleship training sa Talumpok, God always telling me, go and make disciple. Be fruitful and multiply. Ang verse na ito po, ang pinakaayaw ko na gawin at iniiwasan. Dahil para po sa akin, ang go and make disciple ay mahirap at mabigat na gawain. Pero tunay nga po na kahit gaano kadami ang maging dahilan natin sa Lord para iwasan ang pagdi-discipleship, hindi natin kayang taguan o takbuhan ang mga bagay na ipinagagawa niya sa atin. When PJJ taught me about the 5 girls na naka-assign sa akin from Talumpok to follow up them and build my relationship with them, literal na ginawa ko lang po kung ano yung pinagagawa ni PJJ sa akin. Nagtatagal na po ang aming samahan with Talumpok Pips and concert happened. Nakita ko at na-witness ko kung gaanong kadaming kabataan ang pwede pong i-disciple at i-follow up. Pero wala pa din po akong ginawa. Ipinakita po ng Lord na ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala at lakaran kung ano ang ipinagagawa ko sa'yo. Pero wala pa din po akong ginawa. EDMC conference was a big impact in my life. The title of this conference is Radical Demand of Leadership. Like the usual attendees, makikinig, magkakape, tapos talk na ulit. May isang pastor po doon na nag-speak at nasagot niya ang mga dahilan at katanungan ko noon dahil ang topic niya po ay discipleship. Nung una po, sabi ko, Lord, hanggang dito pa naman po ba? Discipleship pa din? Nung una po, sinabi po nung nag-speak na it doesn't matter kung gaano ka kagaling mag-speak. It doesn't matter kung ilang verse lang ang sa ulo mo. It doesn't matter kung ano ang age na makakaharap mo. Hindi din hadlang sa'yo para hindi ka mag-disciple kung hindi mo natapos ang mga book na meron ka. Because all of us are called to make disciple. As long as you are willing to learn, receive, and apply what God is teaching you. Hindi lang po tayo basta isang volunteer sa church. Hindi lang po tayo isang nasa worship team. Hindi lang po tayo isang usher na bumabate kapag umaga. Dahil tayo pong lahat ay may mahalagang katungkulan sa mundong ito. At ito po ay to mag-go and make disciple. Sabi po sa John 15:16, I choose you and appointed you
Para po sa akin, wala po talaga tayong maidadahilan sa Panginoon para hindi gawin ang mga bagay o mag-disciple tayo. Sa mga sumusunod pong nag-speak, sinabi ko po kay Lord, bakit naman puro po about sa disciple? I don't know why. Nung ang topic na po ay about sa next gen or next generation, parang mabigat ang mga binibitawang salita. Hindi ko akalain na magiging interested ako bigla sa topic na ito. When the speaker said, if we will not disciple them, the world will. Ang salitang ito ay nagbigay ng burden and encouragement sa akin to move and step up as a leader sa ibang kabataan and make disciple. And symposium happen at UB Batangas. Napili po ako mag-facilitator and God show me again ang mga kabataan na pwedeng i-follow up at i-disciple. Dahil nga po andun na ang burden for them and desire heart to win them, sinabi ko po sa sarili ko na hindi ko na ito palalampasin. Ang chance na ito to usher them to the Lord. May nakilala po akong 4 na babae from UB. I started to follow up them, chat them, and build my relationship with them. At natutuwa po ako dahil minsan sila pa po ang nag-aaya sa akin na lumabas kami at magkape. Lalo po akong na-motivate na kilalanin pa sila at maging matyaga sa kanila. I praise God, He give us opportunity na makapag-usap minsan ng random na malalim na bagay. I sense that they are really longing for God, pero may struggle pa din po ako. Kinaharap. Minsan, hindi po nagtutugma ang schedule namin. Takot din po ako na makitaan nila ako ng pagkakamali. But God always reminds me na the challenge na mag-set tayo ng good example sa ating mga hinahawakan. At kahit na mahirap at nakakapagod minsan, nakaka-discourage man po minsan, kailangan po nating magpatuloy at maging tapat sa ginagawa natin sa Lord dahil madami po ang nangangailangan na ma-disciple. Gusto po ba natin na marinig galing kay Lord kapag kaharap na natin siya? Good job, my faithful servant. Kaya naman po, sama-sama po tayo magpatuloy at magtulungan para sa ating Panginoon. Thank you po. Glory to God po. Alright, amen. Praise God po sa life ni Eileen. Si Eileen po ay staff po natin, I think more than a year na nag-work po dito si Eileen. Praise God po for sustaining her, and bago po siya bumaba, pag-pray po muna natin siya. Let's pray for Eileen. Lord, Father God, in the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit, Lord, you have been awesome sa life po, Panginoon, ni Eileen. Thank you, God, for your faithfulness in her life. Thank you for sustaining her, anointing her, giving her wisdom, Panginoon, sa mga ginagawa niya sa ministry. Lord, ikaw yung mag-bless ng heart niya, and may you found her faithful na sumusunod po, Panginoon, sa iyo every day of her life. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen. Alright, kanina po may sinabi si Eileen. Sabi po dyan, if we will not disciple young people, the world will. And in our context, as a church, if we will not, dahil po marami po, different ages po tayo, magkakaiba po tayo na age. If we will not disciple young men, young women, if we will not disciple adults, young adults, married people, and our very young and beautiful senior citizens, amen, the world will. And in fact, the world is already discipling our people. Yung mag-spend ka lang po ng time sa Facebook ng 3 hours, dinidisciple ka na ng world kasi nakikita mo, ito pala yung uso, ito pala yung dapat meron ito. Ako, ito dapat yung ginagawa ko. The world is already discipling us. And naalala ko po, may isa pong nagsabi sa akin, or marami pong nagsasabi sa akin, you know what, Pastor JJ, pasama na ng pasama ang mundo. Sa isipan ko po, theologically speaking, talaga pong pasama na ng pasama ang mundo. Pinraphesy na po ni Jesus na pasama ng pasama ang mundo. At hindi na po natin yung mapipigilan. But one thing is for sure, at dapat hindi po natin pinipigilan.
dapat po hindi natin pinipigilan yung sarili natin to be the salt and light of the world. Because God has called you to be the salt and light of this world. In Jesus' time, yung salt po ay pangpalasa. Yung salt po is pang-preserve. It means, yung salt po hindi meant to be na dapat nadudun lang sa loob ng garapon. Dapat po tinatanggal yung salt dun sa loob ng garapon para pampalasa, para pang-preserve. It means you and I ay dapat pong umalis sa comfort zone po natin. If we are the salt, dapat tayo pong mga salt ay hindi lang lagi nagtitipon-tipon. We are called to preserve the world. We are called to preserve. You are called to preserve your school. If you're a businessman, yung tauhan mo sa business. If you're working, you are called to preserve your friends sa work. We are called to be the salt and light of this world. Disciple means follower and a learner. Dalawa lang po yan. It's either you are a disciple of the world or a disciple of Jesus Christ. Ganon din po sa mga friends natin. Ganon din po sa mga na-encounter natin sa buhay. Dalawa lang po yon. It's either they are disciple of this world or they are disciple of Jesus. Hindi po pwedeng nadudun sa gitna, nadudun lamang sa or. And if we are a disciple of Jesus, I'm very sure of this. A true disciple of Jesus is a discipler of men. At yung lagi po natin ginagamit, authentic. An authentic disciple of Jesus is a discipler of men. Hindi mo yan madideny at hindi mo yan mapipigilan. And I pray, sana po kapag sinabi ni Jesus, I believe sinasabi na po ito ni Jesus. Kapag sinabi sa'yo ni Jesus, follow me. I pray na masasabi po natin sa Kanya to. Lord, I will follow you no matter what the cost. I will follow Jesus immediately and I will follow Jesus completely. Mag-pray po muna tayo before tayo mag-start. Let's pray. Lord, Father God, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Lord, we know that you are here. You are working in our lives. Thank you for sustaining each one sa nagdaang week po, Panginoon. And God, today, give us a broken spirit and humble heart. Tulungan mo kaming matuto po, Panginoon, sa salita mo. And God, as I preach your word, give me wisdom. Anoint me, Lord God. Lord, be enthroned in our lives and in our church. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen. All right. As a disciple po, as a Christian, you and I start from some point. It means, magkakaiba po tayo ng pagsisimula nung nakilala natin si Lord. Meron pong iba, nagsimula siya ng sakto lang, chill-chill lang. Ay, mag-church ka? Ay, sige, mag-church din ako. Meron din naman pong nag-start na passionate agad. Nung nakilala niya si Jesus, grabe yung love ni Jesus. Gusto ko pa siyang makilala. Nagdi-devotion, 2 hours, 3 hours. Ganun katindi yung passion. Meron naman din po nag-start, pinipilit lamang. Sino pong pumunta dito na pinilit? Taas na kamay. Alam niyo po, isa po ako sa laging napipilitan. Nung bata po ako, lagi po akong pinipilit mag-church. Doon po ako nagsimula. And this first incoming disciple of Jesus, ay gusto ko po siyang i-describe as excited siyang makilala si Lord. Sino po sa inyo dito na nag-start ka, you are excited? Parang, Lord, ano ipapakita mo sa akin next week? Naalala ko po yung merong nag-testimony sa atin na taga-Talumpok, Monday pa lang, ready na yung damit niya. Sasabihin niya po ng mga bata, excited, Jern. Ganun po siya ka-excited. So gusto ko pong i-describe this incoming disciple of Jesus na ito that he is excited. Basahin po natin. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Matthew 8 verse 18 to 19. 1, 2, 3, go.
When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Then a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go." Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Mamaya ko po muna i-describe yung excited na disciple. Dito po muna tayo. This verse is one of the most misinterpreted Bible verse. Earlier this year, may mga kasama po akong pastor. Ang sabi po sa amin ng pastor na yon, "Pastors, pray for me. Our church leaders is, pinapersecute ako kasi meron daw akong iPad. Tapos meron daw akong mga magagarang gamit. Kasi daw, sabi sa Bible, si Jesus daw, ito daw yung sinabi ni Jesus, foxes have dens, birds has nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Masama yan. Masama yung iPad. That is why, church, we should not live by the verse. We should live by the book. It means, dapat po, yung hindi lang yung isang verse, ini-interpret mo na hindi mo inaalam yung context. We should live by the book. Alamin po natin yung context Tingnan po natin, balik po tayo. Verse 19, 1, 2, 3, go. Then a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go." Jesus, susunod ako kung saan ka magpunta. Jesus, I want to be your disciple. Hindi po pagpapastor ang pinag-uusapan dito. Pagiging follower ni Jesus. Pagiging disciple ni Jesus. And I believe all of us are disciples of Jesus. Amen. So does it mean kung disciple tayo ni Jesus, ay dapat wala na rin tayong bahay? Kasi foxes have dens Tapos birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Dapat ba wala ka ng ari-arian? Dapat ba wala ka ng... ang init ngayon. Dapat ba wala po tayong electric fan? Dapat po ba wala tayong aircon? Patayin na kaya natin yung aircon natin ngayon. Kasi nga po, we should not live by the verse. We should live by the book. Dapat inaalam po natin yung context na ito. So si Jesus po is simply telling that teacher of the law na gusto mong sumunod sa akin, ito, foxes have dens, birds has nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Kailangan po nating maintindihan na si Jesus po, itinerant po siya. He traveled from places to places. Yun po yung ministry niya, yun po yung mission niya. Palipat-lipat po siya ng lugar. Kaya po sinabi niya yon sa teacher of the law. And yung key verse po natin, para mas maintindihan natin, saan yun? Dito po yan, makikita po natin sa verse 18. When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross. Lilipat na tayo ng lugar. Dahil nga po si Jesus, itinerant po siya. Itinerant means traveling from place to place. And in Matthew 9 verse 35, sabi po dito ni Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Jesus went through all the towns and villages. According to studies, it's more than 200 towns and villages ang meron doon. It means si Jesus nagpalipat-lipat doon sa more than 200 towns na meron doon. Kaya sinabi ni Jesus, gusto mong sumunod sa akin? This is my ministry. Foxes have dens, birds have nests, but I have nowhere to lay my head dahil palipat-lipat ako ng lugar. Hindi natin sure kung meron tayong matutulugan. And in our context, hindi po yan applicable sa atin. Baka po mamaya nagsumama lang kayo sa, may mission po tayo sa Talumpok, may church planting. Ay, pupunta na kami, mag-church plants kami sa Talumpok. Benta ko na yung bahay ko kasi dapat walang daw bahay . Hindi po yung ganon.
Pwede po tayo makauwi. Gusto ko pong malaman yon na si Jesus po, meron din siyang bahay. Hindi lang po siya umuuwi dahil nga po yung mission niya ay talagang matindi po yung mission niya. Palipat-lipat po siya sa ibang lugar. Sige po, yan po yung sample ng map ng ministry ni Jesus na siya nga po ay palipat-lipat. Yan po yung recorded. Siyempre meron pong mga hindi na record kung nasaan sila napunta. So, in my context as a church, nung tinawag po ako ni Jesus as a pastor, medyo may pagka-context po akong ganyan na facts as a host. Pastor JJ, it might be, wala kang sure, hindi ko sure kung makakabili ka ng bahay. Pero hindi po yun yung mas dinidil ni Lord sa akin eh. Ang mas dinidil po ni Lord sa akin nung time na magpo-full time po ako as a pastor, or church worker, kasi hindi naman po agad ako naging pastor. Ang dinidil po sa akin ni Lord, JJ, you will be employed. Employed. Kasi po for me, hindi ko po na-experience maging employed. I'm the boss. Ako po yung may hawak ng time ko, pero hindi po kami business. Pero ngayon, you will be employed. Yan yung i-give up mo. At marami pang iba. Hindi ko na po sasabihin kung ano pa yung dinil sa akin ni Lord ng mga panahon na yon. Yun po yung context ko. At tayo po, iba po yung context nating lahat. But the question is, are you ready to follow Jesus no matter what the cost? Are you ready to follow Jesus sa talumpo kahit walang gugutom tayo doon tas walang Jollibee? Diba, hindi ka pwede magreklamo nun kay Jesus kasi wala kang mahihigan. Ano ba yan, Jesus? Pagod na pagod tayong napapagaling ka ng may mga sakit. Ang daming tao nakakapagod tapos ang hihigaan natin, bato? Bakit ganito, Lord? Diba, hindi po tayo pwede magreklamo. That's why I pray tayo po as a church, kapag narinig natin si Jesus, follow me in this ministry, we will be able to say, Jesus, I will follow you no matter what the cost. Are you ready to follow Jesus no matter what the cost? Balik po tayo. Balik po tayo din sa teacher of the law. Kasi sabi ko po kanina, gusto ko po siyang i-describe as an excited newborn disciple ni Jesus. Why? Marami pong studies dito. Magkakaiba. Yung iba pong studies, yung teacher of the law na to, kaya daw niya gustong sumunod kay Jesus because he is wise, he is learned. Yung mga kasama ni Jesus, mga fishermen, mga walang pinag-aralan, kapag siya ay naging disciple ni Jesus, pwede siya yung pwedeng maging number 1 na disciple ni Jesus. Yun po yung mga sinasabi ng ibang Bible scholars. Meron din pong iba na presumptuous tong si teacher of the law. Akala mo madaling mag-ministry. Hindi mo alam, mahirap ang ministry. Medyo nung una, dun po ako lumilin niya. Pero nung paulit-ulit ko po siyang binasa, paulit-ulit pinakinggan, tapos inalala ko yung mga dinidisciple ko, doon ko po na-realize, maybe this teacher of the law is excited. Excited siyang sumunod kay Jesus. Why? Kasi po, nung si Pastor Boy po ay nag-preach, makikita po natin doon yung healing ministry ni Jesus. Pinagaling po ni Jesus yung may mga sakit, yung nanay ni Peter, yung servant ng centurion, nagpalaya po si Jesus nung mga may demonyo. I believe that this man, nung nakita niya na nagtuturo si Jesus, sinabi niya sa sarili niya, this is the teacher that I want to follow. This is the man. Gusto kong sumunod sa kanya and I'm excited to follow him. Kaya sinabi niya, teacher, I want to follow you. Hindi po sinabi ni Jesus na bawal. Ang sinabi lang ni Jesus, gusto mong sumama? Foxes have dens. Birds has nests. Pero ako, hindi ko sure kung saan tayo matutulog. Bukas, o mamaya, o sa susunod na buwan.
And hindi din po natin makikita dyan kung talaga siya ay sumunod o hindi kasi wala na pong binanggit. Pero isa po sa gusto kong i-highlight dyan, yung teacher of the law addresses Jesus as a teacher. It's a form of respect nung time na yon. He addressed Jesus as teacher, but Jesus addresses himself as the Son of Man. Gusto mong sabihin ni Jesus, you call me teacher, but I am the Son of Man, that Daniel is pertaining sa prophecy niya. Tingnan po natin yung prophecy ni Daniel. Daniel 7 verse 13 to 14. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go! At look, and before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is the one that will never be destroyed. You address me as a teacher? I am the Son of Man. Jesus is the Son of Man who deserves glory, sovereign power, worship. He deserves to be worshiped. He deserves to be praised. He deserves yung after no ministry niya, maganda yung hihigaan niya. Because He is God. But here, makikita po natin, the Son of Man has no place to lay His head. Wow. Grabe si Jesus. Grabe po si Lord. Dapat sinasamba siya pero He has nowhere to lay His head. Oh God, teach us how to be humble like You. Sana po matuto tayo kung paano nagiging humble si Jesus. And that we will be able to say, I will follow You, Jesus, no matter what the cost. Secondly, I will follow You, Jesus, meron pa po palang question, why would I follow Jesus no matter what the cost? Why would you follow Jesus no matter what the cost? Bakit ba natin ako magpa-follow kay Jesus? Eh ano naman sa akin yan? You need to remember that our life here on earth is not permanent. Everybody say, one chance. 1, 2, 3, go. One shot. One life. Mas malakas po. 1, 2, 3, go. One chance, one shot, one life. It means your loved ones, your family members have one chance to live this world para mabuhay dito sa mundo. Your friends, schoolmates, co-workers have one shot para mabuhay dito sa mundo. And you have a one life to share the kingdom of God to them. That's why you need to follow Jesus no matter what the cost. Because we are talking about life and death. Dahil kapag hindi po nila tinanggap si Jesus, hindi talaga nila nakilala si Jesus completely, they will be forever separated kay Lord. Forever. Because of sin. That is why, nakita nga po natin dito si Jesus. He went through more than 200 towns and villages because He wants those people to be saved. May we be able to follow Jesus, whatever it takes. And secondly, may we follow Jesus immediately. Ito pong next newborn disciple, ay gusto ko po siyang i-characterize as hesitant. Sino po sa atin dito, dumadating pa rin sa part ng buhay mo na kapag may pinapagawa sa iyo si Lord sa church, or may pinapagawa sa iyo si Lord, nag-hesitate ka pa. Parang Lord naman eh.
Ayoko naman nun eh. Ako po pastor. Pero may mga time po, nag-hesitate din ako. Lord, seryoso ka? Pinapagawa mo sa akin to. Alam mo yung context ko, Lord, tapos merong mas magaling, Lord. Siya na lang, Lord. Meron tayong mga hesitations. Hindi po masama ang mga hesitations. Bakit? Sige, pag-aralan po natin. Basahin po natin ito. Matthew 8, verse 21 to 22. Let's all read. 1, 2, 3, go. Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. But Jesus told him, follow me and let the dead bury their dead. So ito po yung excuse niya. Yung hesitation niya po nung disciple na to, sabi po dyan, another disciple means disciple na ni Jesus. Lord, libing ko muna tatay ko. But sabi ni Jesus, follow me, let the dead bury their dead. So meron pong iba't ibang studies dyan. First, patay na talaga yung tatay niya. Second, hindi pa patay yung tatay niya, nagpapalusot lang siya. Third, hindi pa patay yung tatay niya, gusto lang muna niyang makuha yung mana niya, tapos saka siya susunod kay Jesus. Fourth is, nung narinig niya yung cost of following Jesus, foxes have dens, birds have nests, pero ako, di ko sure kung saan ako matutulog. Natakot siya, nag-hesitate siya sumunod kay Jesus. Pero gaya nga po ng sinabi natin kanina, we do not live by the verse, we live by the book. So pag-aaralan po natin yung context. In Jewish culture po, yung patay, nililibing po sa araw na yon. Kung namatay ka ngayong linggo, mamaya lilibing ka na. Yun po yung culture nila. Kapag namatay ka ng gabi, kinabukasan, ililibing ka na. Si Lazarus po, yung friend ni Jesus, nung namatay po siya, nilibing po agad siya. Kaya po nung pumunta si Jesus doon para dumalaw, umiiyak po si Martha. Iyak po siya ng iyak kay Lord Jesus. If you have been here nang mas napaaga ka sana, Jesus, sana buhay pa yung kaibigan mo, si Lazarus. Jesus, 3 araw na siyang patay. Kasi nga po, yung culture doon, inilibing agad sa araw na yon. Hindi po tulad natin, binuburol po ang iba na 3 days, kapag may hinihintay na kamag-anak, 7 to 14 days. Kapag pinag-aawayan kung bayani o hindi bayani, 20 years. Hindi po natin kaparehas ang culture ng culture nila. Secondly, ito mo yung context. Sabi po dyan, disciple, another disciple. Yung isa po kanina, teacher of the law. So incoming disciple pa lang siya, most likely. But this one, ay disciple na talaga ni Jesus. It means, for a certain time, for a certain period, sumusunod na talaga siya kay Jesus. But the question here is, patay ang tatay mo, isang araw lang naman yun. Bakit ka nandito? Bakit ka nakikinig sa akin? Umuwi ka muna, ibig mo tatay, mas balik ka agad. Kasi nga po, isang araw lamang ang burol. Third, ito po ay para sa akin lamang. Sabi po dyan, disciple ni Jesus. He's following Jesus for a certain time. I believe kung si Jesus, pinagaling niya yung hindi niya mga kakilala, nag-ministry siya doon, sa disciple niya pa kaya, mahal niya yun eh. Naalala ko po 2 weeks ago, umuwi po ako sa bahay namin, sobrang pong sakit ng ulo ko, parang pinipirat po. Tapos, nagpa-check po ako sa wife ko. Galing po ako sa ministry noon. Sabi ko sa wife ko, check mo nga ang ulo ko, sobrang sakit. Tapos sa check niya po, low blood po ako. Sabi ko sa kanya, sige, pahinga lang muna ako. Tapos, nakapahinga lang po ako ng konti. Sakit po talaga ang ulo ko. Nakita ko po yung disciple ko, nag-text. Pastor, napapray po ako bigla. Bumangon po ako, sabi ko sa wife ko, mag-ready ka. Gumaling po, bigla na lang pong gumaling yung sakit ng ulo ko. Punta po kami doon. Kung ako po, nagawa ko po yun, si Jesus pa kaya? Mas compassionate siya kaysa sa akin. Mas loving si Jesus.
kaysa sa akin. So kaya po kapag binabasa ko po ito, balik po tayo. Kapag binabasa ko po ito, nung sinabi po, nung disciple ni Jesus, Lord, first, let me bury my father. Ibig sabihin niya, Lord, hintayin ko munang mamatay yung tatay ko. Tapos pagpatay na siya, susunod na ako sa'yo. Tapos sabi ni Jesus, follow me. Hindi naman ni-reject ni Jesus, ang sinabi lang ni Jesus, follow me. Why? Kasi kailangan niya po nating maintindihan yung context. Yung context po kasi dito ni Jesus, si Jesus po, 3 years lang ang ministry niya, tapos ipapako na siya sa krus. Paano kapag namatay ang tatay mo, 5 years pa? Ang haba pa, 10 years pa. Hindi ka na nakafollow sa akin. Pwede kang kung gusto mong sumunod sa akin na buhay pa yung flesh ko at nakikita mo talaga ako, ngayon na yun. Follow me. Yun po yung context niyan, yung verse na yan. But, sa atin po, yung context natin as a church, ano yung mga pumipigil sa atin para hindi tayo sumunod kay Lord? Ano yung mga hesitations natin? When God's calling you to disciple people, or to know God more, attend ng discipleship group kung hindi ka pa masyadong malalim, ano yung pumipigil sa'yo? Maybe sinasabi mo kay Jesus, God, kita mo naman, I have goals. For 3 years, kailangan ganito na yung position ko, Lord. Nakita mo kung how demanding yung ginagawa ko sa work, sa school, Lord. Lord, wala akong time. Maybe next time. Marami pa akong gusto sabihin pero forward na po ako. This is just my prayer that we'll be able to follow Jesus immediately. With no hesitations. May hesitations, but still you will follow Jesus. Meron po akong gustong balikan. Kanina po, yung teacher of the law, in-address niya si Jesus na teacher. Dito naman po, yung disciple na to ni Jesus, for a certain time, in-address niya si Jesus as Lord. Hindi po dito pinakita kung sumunod ba siya kay Jesus or hindi. Sinabi lang ni Jesus, follow me. But I personally believe sumunod siya. Bakit? Kasi po, konting araw niya pa lang po namimit si Jesus or di ko po alam kung gaano katagal sila magkakasama. Pero short time pa lang po yun. Pero in-address niya si Jesus as Lord. Panginoon. Panginoon ko. Baka naman pwedeng hintayin ko muna mamatay yung tatay ko. But Jesus said, follow me. Naniniwala po ako dahil sinabi niya pong Lord, Panginoon ko. Meron siyang hesitation, pero dahil alam niya, si God ay Lord ng buhay niya, sumunod pa rin siya kay Lord. Pero wala pong sinabi dyan kung sumunod siya or hindi. So tatlo po yan. First off, gusto ko pong iuwi natin as a lesson. I will follow Jesus no matter what the cost. I will follow Jesus immediately. And lastly, I will follow Jesus completely. Gusto ko pong i-describe yung newborn disciple na to as willing. Bakit po siya willing? Basahin po natin sa Matthew 9 verse 9. 1, 2, 3, go. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him. And Matthew got up and followed him. Nung sinabi ni Jesus, Matthew, follow me. Kung nasan man siya, kung nakaupo o nakatayo, immediately, sumunod agad siya kay Lord. Wow! Grabe po si Matthew. Walang hesitations, wala nang tanong-tanong. Sige Lord, I will follow you. No matter what the cost, I will follow you immediately. I will follow you willingly.
kailangan po nating maintindihan. Si Matthew po, siya po yung sumulat ng book. Author po siya ng book na ito. Si Matthew po most likely, nakaka-attend na po siya sa mga sessions ni Jesus. Kaya po niya nasulat yung mga Beatitudes. Hindi man po sinabi na nandoon siya, malamang po nandoon siya. At na-steer na yung heart niya, nababalitaan na niya kung sino si Jesus. Kaya po nung sinabi ni Jesus, follow me, tumayo po agad si Matthew. But alam niyo po si Matthew, pwedeng meron din po siyang excuses not to follow Jesus. Gaya po natin, meron po tayong mga excuses not to follow Jesus. I don't know what your excuses are. But ito po yung pwedeng excuses ni Matthew. Marami po yan pero sinam ko lang po sa dalawa. Una, his wealth and his position. Matthew is a tax collector. Pag tax collector po, kurap yan. Pag kurap yan, mayaman yan. May pera yan. Kung hindi ka man mayaman, may pera yan. Pwedeng sabihin ni Matthew, Lord, you know my wealth, you know my position. I-give up ko to follow you. Pwede naman akong sumunod sa'yo, pero hindi ko i-give up to, Lord. No? Ipag-pray na lang kita sa palipat-lipat mo sa ibang towns. Pero sobrang clear kay Matthew kung anong pinapagawa sa kanya. Hindi niya ginawang excuse yung wealth niya and position. Secondly, his unworthiness. Matthew is a tax collector. Doon po sa panahon nila, Matthew is considered a social outcast. Galit po sa kanya yung mga kasama niya pong tao, mga Israelites. Galit po sa kanya dahil po corrupt siya. Nagtatrabaho siya sa ibang kingdom. Tapos kinukuhanan niya pa yung mga taga-Israel. Kaya galit po sa kanya yung mga tao. Pwede mo sabihin ni Matthew, Lord, ako talaga? Pinili mo, magnanakaw ako, Lord. Makasalanan ako, Lord. Makita pa lamang ako ng mga gusto mong i-disciple, baka lumayo sila. Kasi baka sabihin nila, ano ba naman yan? Si Jesus ang kasama, magnanakaw. Minsan po yun yung excuse natin eh. Lord, I am not worthy, kaya Lord, wag na lang ako yung tawagin mo kasi di pa ako worthy. Pinag-uusapan po natin dito ay pagiging disciple. Hindi po pagiging pastor. Pagiging disciple lamang po ang pinag-uusapan natin dito. Bakit kahit na pwedeng gawin excuse ni Matthew yung wealth niya at yung position niya, hindi niya ginawa. Sumunod siya agad kay Lord. Tuloy po natin, basahin natin. 1, 2, 3, go. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners, yan. Nakita niyo po, yung word na tax collector is next to sinner. Kasi ganun nga pong katindi yung mga kasalanan ng tax collector. Tax collectors and sinners came in and ate with him and his disciples. So kumain po yung mga tax collectors and sinners kasama si Jesus. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, Why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Kasi kapag kumain ka kasama yung mga yun, it means you are identifying yourself sa kanila. And as a religious teacher, dapat lumalayo ka dyan sa mga kasalanan. Narinig po ni Jesus, on hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but the sinners. Nung narinig po ni Jesus, nung in-address niya po ito, hindi niya po kinakausap yung mga tax collector. Kasi kapag sinabi niya sa mga tax collector, parang medyo may pagkarud si Jesus. Sinabi to ni Jesus sa mga Pharisees, sa mga religious teacher. Di po natin sure kung siya ay lumabas ba, napunta siya doon, o sinabihin niya on the spot. Pero sabi po ni Jesus said, it's not the healthy. Hindi kayo ang may kailangan sa akin. Kasi for you consider yourself righteous eh. But it's not the healthy ang may kailangan sa akin. Ang may kailangan sa akin ay itong mga sick. Kailangan ako ng mga tax collector na ito. Kailangan ako ng mga sinner na to. Kapag sinabi nga po natin tax collector, medyo may pera yan eh. We could say pwedeng may mayaman doon, may middle class doon.
may mahirap doon. Halo-halo. But kahit na mayaman ka, kahit na doon ka lang sa gitna, si Jesus, ano sabi ni Jesus? Ano yung description niya sa mga tao na yun? They are sick. Yung kaibigan po natin sa school, kaibigan, katrabaho po natin, kabusiness po natin, they may appear healthy, but we need to be discerning. Maybe they are spiritually sick and they need Jesus. At dito po, nung sinabi ni Jesus, I desire mercy and not sacrifice, sasabi niya po sa mga tax collector, go and learn. Sige, pag-aralan nyo nga to, I desire mercy and sacrifice. Kasi po, makikita po yan sa Hosea. Nag-quote po si Jesus ng book sa Hosea. Sabi po sa Hosea 6:6, basahin po natin, 1, 2, 3, go. For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings. More than dyan sa mga blood sacrifice na binibigay mo, mas gusto ko na maawa ka. Mas gusto ko na maging maawain ka. Hindi na po tayo nagba-blood sacrifice ngayon. So in our context, or pwede pong sa context ko na lang, Pastor JJ, ang dami mong ginagawa sa kingdom ko. Marami kang nagawang kanta for my kingdom. Tumutugtog ka halos every Sunday. But you know what, Pastor? This is what I desire. I desire that you will have mercy for other people. Have compassion for other people. Nakita mo yon? Mukhang okay yon. Mukhang marami siyang pera, travel lang travel, pero hindi okay yon. I desire mercy. Maging mabuting tao ka. Huwag mong gamitin yung posisyon mo, magiging mabuting tao ka, Pastor JJ. Magpatawad ka ng kapwa mo. I desire mercy. Wala pong masama sa mga sacrifice. Okay po yung mga yon. But we need to understand na ang desire ni Lord is mercy. Grabe po yung heart niya. Makikita po natin dito sa kasunod eh. For I have not come to call the righteous, but the sinners. I want you to have a deep, 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 deep compassion for these sinners. Kaya nga po kapag binabalikan ko yung ministry ni Jesus, Lord, nagawa mo yun, palipat-lipat ka ng towns para lang i-share yung kingdom of God. Nagawa niya yun because He has this deep, deep compassion for the sinners. Basahin po natin ito lahat. 1, 2, 3, go. He wants us to be merciful, to have a heart for the people. Have a heart for the people. Example lang po kahit isa lang. Siguro, dahil ang wife ko, stage manager po yan. Kapag ang wife ko po ay nag-stage manager, pag sabihin na natin po natin, 5 years na siyang stage manager. Tapos hindi siya nagdi-disciple. Ito po yan. You know what? Bethany, maganda yung ginagawa mo eh. Pag stage manager. Pero alam mo ba, ang pinakagusto kong gawin mo is to have mercy for these people. And when you have mercy to these people, you will disciple people. Hindi mo mapipigilan ang sarili mo kasi naaawa ka sa kanila. Kailangan ito si Jesus, kailangan ito si Jesus. You will minister to them. Disclaimer, yung wife ko po, nagdi-disciple po yan. Kaya po siya yung in-example ko. Sige po, moving forward. Ganyan pong kagrabe yung heart ni Jesus. All. He went through all. Wala siyang pinalampas para lang ma-proclaim yung kingdom ni Jesus. Bakit pinoproclaim? Because yung life natin dito is not permanent. They need Jesus. They need Jesus. Jesus wants them to be saved.
Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. When he saw nakita niya, it means nadudun siya. It means present siya kung nasan man yung ministry. If we are praying, kung nagpe-pray po tayo na, Lord, teach us how to be compassionate. Give us a heart that is compassionate, merciful. Gusto ko pong sabihin sa inyo, be there. Be present. Hindi lang po yung ina-update tayo na, ito nangyari sa ministry. Ganun ba? Praise God. Yun ang nangyari. I'm praying for you. Gusto po ni Jesus, nadudun kayo. Kasi hindi nyo mararamdaman yung real compassion kung wala kayo dun. Ito po, for example, ito po hindi totoo. Okay, example ko lang po ito. For example po, sa Talumpok, yung mga bata po, naglalakad sila ng pagpalagay na isa't kalahating oras para lamang makarating dun sa Bible study. Balikan na po yan. For example po, pwede po mangyari na huwag mo nang pakainin yung mga yan. Baka naman pumupunta lang yung mga yan dahil sa pagkain. Bakit mo nasabi yun? Kasi most likely po, yung magsasabi nung gano'n, wala ka dun eh. Kaya pinapakain yung mga yan, nakakaawa yung mga yan. Pero mo pupunta yan. Maglalakad ng isang oras, di mo man lang papainumin ng juice. Di mo man lang bibigyan ng tubig. Mahirap nga pong maging compassionate kung wala po tayo dun. We need to be there for us to have compassion sa mga tao. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Ask the Lord of the harvest to send out workers. In context sa sinasabi ng Bible, yung sinasabi ni Jesus na mag-pray kayo, yung sinasabihan ni Jesus na mag-pray, ay sila po yung actual na nag-harvest na po ng kingdom ni Lord. Nandun po sila, present po sila. Ang ibig sabihin ko po, hindi po tayo pwedeng mag-pray na wala po tayo doon na, Lord, please send out the harvest. Kasi ang sinabihan po ni Jesus na mag-pray, itong mga tao na to, yung kasama ni Jesus, pray tayo. Kulang pa tayo. Isama natin yun. Ayun, yung nagpe-pray, Lord, send out workers. Pag sinabi pong workers, it's not just pastors, staff. Tayo po yun. Tayo pong lahat yun. Ikaw yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Tayo pong lahat yun. The harvest is plentiful, but the workers are few. Marami pong pwedeng ma-harvest, pero hindi po namin kaya yun. Hindi ko po kaya yun kung ako lang mag-isa. Pwede po ako mag-share ng gospel, palipat-lipat, but we are talking about harvest. May mga process, pero hindi ko na i-discuss kung ano yung process kasi wala na po ako oras. Madali pong mag-preach, madali pong magpunta sa iba't ibang lugar. Punta ako dun sa bayan, magpipreach ako. But we are talking about harvest. Disciplers. Sana po naririnig natin na sinasabi sa atin ni Jesus, na sinasabi sa iyo ni Jesus, follow me. Kasi sumusunod naman si Angel, follow me, Angel. Follow me, Sam. Follow me, Lewis. Sana po naririnig natin yun na, tinatawag mo. Baka mamaya akala natin di tayo tinatawag. Ano? Gusto kong sabihin sa'yo, tinatawag ka ni Lord. Kailangan mo lang sumunod sa Kanya, no matter what the cost, you need to follow Jesus immediately and you need to follow Him willingly. So, nabanggit ko nga po, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kailangan po nating magtulungan. And I will end with this. Pwede po ba maghawak-hawak tayo ng kamay?
Tapos yung kahiwalay niyo po, yung hiwalay po dito, hawakan niyo rin. Lumapit po kayo para magkakadugsong po tayo, magkakahawak po tayo ng kamay. Lahat po tayo. O pero na lang talaga sa hindi able. Kasi meron namang iba na di kaya. Pero as much as possible, hawakan po natin yung kamay ng katabi natin. Yan. Yan. Pwede po kayong tumayo kung gusto niyo pong tumayo para maabot yung kabilang side. Doon po sa nanonood online, kung may kasama ka dyan, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Yan. Ginawa po namin to sa Next Gen nung may team building po kami. Everybody say, we. One more time, we. With conviction, we. With deeper conviction, we. 7 times po nating ulitin ng malakas yung we. 1, 2, 3, go. The harvest is plentiful. We are needed as a church. Let us all be united so that tayo po as a church, pwede po natin sabihin kay Lord, Lord, we will follow Jesus no matter what the cost. Walang maiiwan, lahat kasama. Lord, we will follow you, Jesus, immediately. And we will follow you completely. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Magkakahawak pa rin po yung kamay. I'll just end in prayer. Sige po, let's pray. God, we know that you are working in our church. There are things na hindi po namin hinihingi, pero binibigay mo. Thank you for that, Lord. Thank you for our equipments. Thank you for blessing us, Lord. And forgive us, Lord, kung may pagkakataon, Panginoon, na hindi namin nagagawa kung ano ba talaga yung gusto mo. Help us, Lord Jesus, to be more discerning as a church. To be more loving. To be more forgiving. To be more compassionate towards people. Lord, huwag mo kaming hayaan na masanay na kami na lang yung nakikita, na next week siya ulit yung kausap ko, next week siya ulit. Lord, help us. Give us a heart for your people. Na meron po kaming mga bagong makasama dito. Because gaya ng sabi mo, Panginoon, people may appear okay, people may appear stable, but they are sick. Help us, Lord, to discern that. Tulungan mo kami mag-heart for your people. Bless our church. Give confidence to each one. And may we be able to follow you, Lord God, no matter what the cost, immediately and willingly. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen.